Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So bago ako mag-share sa inyo sa aking mga bonsai materials at saka alaga kong mga manok, may isi-share ako sa inyo itong na-discovery ng anak ko na pagpagkintab ng ating motorsiklo or pag-maintain ang kulay na yung mga maitim na bahagi sa motor. So ito ipapakita ko sa inyo. So ito yung product na na-discovery ng anak ko. So sinusubukan ko na yan, BS1 protector. So makikita niya kung anong magagamitan itong product na ito. So ang bilhin niya is 179 pesos. So pero kahit maliit siya, okay na okay or pasado sa akin kasi maganda siya, tapos maamoy. So maganda ito siguro siya sa mga sasakyan na mga 4 wheels yung nasa loob ng air kasi ang amoy ng bango niya. So dito ko in-apply sa motorsiklo namin, which is the Rusi. So ito yung resulta na in-applyan namin. Yan. So yung mga area na ano siya, yung tawag yun, nagputi-puti na bumalik siya sa restore, parang galing pa sa kasa. So hindi masyado makikita ang resulta kasi itong camera ko hindi siya magandang mag-perform. Pero yung una, kasi ito nag 2 years or almost 3 years na itong motor na ito, is nagputi-puti na niya mga plastic. So pag apply ko, bumabalik siya sa kanyang kulay. So ito na yun ang resulta. So ito sinishare sa inyo, baka may gusto or susubukan ninyo rin. So ngayon punta na ako sa aking mga unahin ko yung mga manik, tapos bigyan ko na silang pagkain. Ginawa ko araw-araw. So kukunin yung manok namin dito sa cage, tapos talian, tapos itugway siya para makakuha ng mga calcium. Yung mga manok namin sumasayaw. Dali. So these are all bantam, tapos yan. Dali. So talian ito sa umaga, then itali namin, bigyan ng pagkain. Kaya ko tinatalian kasi baka makalipad sila, tapos makapunta sa labas ng bakod namin. So hindi mahirap kasi malayo pa pag magtuyo ko sa likod sa bakod, kasi maglakad ako ng mga 100 meters yata para lumabas sa area namin. Yan, natalian ko na ito na naman isa din. So bali every day is 6 ito na itali ko. Yung iba nandun pa sa cage. Ito muna ang dalawa ang inaano ko. Tapos itali ko doon. Yan na. Ayan na. Dali na, dali.
So tapos na ako sa pagpakain ng aming mga manok. So ito sana ang tatrabahoin ko ngayon. It is my bugtae, bonsai materials. Kaya lang isa, nakita ko doon sa paikosnana ko doon sa harap. Yun na lang ang unahin ko kasi baka maabutan ako ng init. Pag dito ang unahin ko is dili mo siya maabutag init diri, then doon sa kabila mabutan ng init. So naisip ko doon na lang ako muna mag-una. So just hope na matapos ko doon tapos lilipat ako dito. So punta na ako doon sa kabila tayo. So ito na paikosnana ko isa. Tapos na ito, wala na itong bonsai. Ang kailangan na lang dito is trim. Tapos linilisan, i-maintain na lang. So makita nyo isa, sobrang ang liit itong mga dahon. Tapos anong tawag, duha kabuk, dalawang upuan ang dinagay ko kasi hindi na pwede ito mapaikot ang sobrang bigat nito. Tapos hindi ko pwedeng ilagay sa ano yun, yung ano ko, tawag yun, yung turning table. So kailangan na ito na ma-maintain yung laki ng dahon. Kaya yun ang sinishare ko sa inyo kasi yung iba, wala nila isa. Madali lang yung pag-maintain ng bonsai. Depende sa klase sa bonsai na madali lang i-maintain. Katulad nito, may mga dahon na sa ilalim nito. Yung tatanggalin mo kasi mas maganda yung dahon na lang sa taas lang. Tapos itong mga malaki na kaunti na dahon, isa tatanggalin natin para ang maiwan is yun lang maliit na dahon. So mag-start na ako tanggal ng mga malaking dahon. So natapos ko na gupitan. So di na to kuwantanan, maabanid kasi matamatahon taning dahon. Kasi may isa pa dito. May mga kanabang parang maliit na malaki rin ang kaunti. Then sa kadaming dahon, hindi mo ma-compute yung laki ng dahon kung kailangan bang tanggalin o hindi. So time to time bisitahin ko na lang ito. At least nalinisan ko lalo na dito sa baba. So balik ko na itong mga decoration. So dito na lang sa harap, hindi na lang lagyan sa likod. So ganito yung pag-maintain ng bonsai. Time to time, gugupitan, nangawala man akong mga bangko dire. So nangawala yung mga upuan ko dito ng mga tawo-tawo o upuan ani akong mga tawo-tawo. Sana kay ito na dinala ng aso siguro yung nagkuhan ani. Oh man, mahulog pagod akong kuhan. Mabuti na itong kabayo na ako kay naaray na habilin. So ganito yun, mag-ano ka ng bonsai, lagyan mo ng decoration para maging magandang tingnan. So yan. So just sharing lang po. Maganda na ang aking bonsai materials na hindi ko ma-perfect kasi may mga nakikita din ako time to time na habang magawa na ako ng ending, may makita din ako ng mga sanga nga dapat patanggalin. So mahaba na nagmayo akong video niya.
na ini-share sa inyo. So this is very old na siya. Kung bakit this is Ficus nana, malaki yung dahon ani pero napaliit ko dahil sa tanda nito. So this is Ficus nana on the rock, triple trunk siya. So bibidyo ko ng ikot dito bago ako mag-ending. So again, just sharing lang po kung anong ginagawa ko dito sa aming maliit na bonsai garden at saka chicken farm na maliit din kasi mga bantam chicken ang inasikaso ko. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.